So hello guys. For now, I'll be showing you, how to implement yung git ignore. So git ignore allows you to control your files na mapupush lang sa repo. No? So there are times na you need to hide some files na hindi mo hindi siya need to be seen, no, ng uh, i-sharean mo. So, kunyari, yung mga environment variables, may mga paraphrase or tokens kayo doon na need to be hidden kasi sensitive yung information doon, no? So, you can do that in Git, no? I-hide natin siya. So, if your file already exists at gusto mo siya i-hide, kailangan mo siya i-remove sa cache, no? Kasi nag-exist na siya ngayon eh. So, kailangan mo muna siya i-remove and then i-declare sa .gitignore file para hindi siya masama. For now, wala pa tayo, gawa tayo ng bagong file which yun yung i-hide natin. So to do that, gawa muna tayo ng .gitignore. So just open your command. Pwede kayo mag-right click new file dito and then .gitignore or sa command line, no, ng bash. So you can issue touch .gitignore. Ayan. So makikita nyo, mag-create yan ng file. And then you can open this one directly using your text editor. Kung gusto nyo dito na lang, notepad git ignore. Ayan, bago open siya. Then you just need to put here the directories or yung files na gusto mo i-hide. So kunyari sa atin, .env. No? Although hindi pa naman nag-exist yung .env. So okay yan kasi pag na-create yung .env, automatic hindi siya ilalagay or hindi siya mag-appear, no? So, if you want to add a directory, folder name, no, slash, ganyan. So, then if you want to comment kung ano yon, so you can use the pound symbol and then lagay nyo lang na hide environment file, kunyari lang. Tapos, yan. Then, save nyo lang. Then, kahit tayo naka-open pa siya dyan, pag close nyo, and automatic mag-ano na siya. So, when you say git status, ayan. So, siyempre, nalagyan natin na git ignore. So, mag-create tayo ng environmental file. So, you can also use the touch, no, .env to create the environment file. Ayan. Then, buksan mo via notepad. .env. Ayan, tapos lagyan lang tayo ng, kunyari, gawa tayo ng constant variable. Kunya, key is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Save lang natin yan and then close. Ayan. So, meron na tayong env file. So, we don't want this env file to be seen. So, pag nag-git status tayo, syempre, ayan, makikita nyo, since naka-ignore siya, hindi mag-appear yung .env na file. Kasi nakatago sa .git ignore eh. So, try natin mag-create ng new file. Hello.txt na lang, no? Or sabihin natin, another file that could, parang system file, no? So, pwede rin gano'n, mga system files ang itago natin. What we can do is to create, for example, gamit ba tayo ng system files? Ano na lang tayo? Sige, notepad na lang. No? Hello.txt na lang para simple lang. Kunyari itong file. Ayan. Ayan. Pag nakita nyo na-create siya. Ayan, hello.txt dito. So, mag-git status tayo. Nakita mo na-track niya yung file. Pero, pag buksan natin yung .git ignore, then i-add natin yung other files. Lagyan natin yung hello.txt. Now, save lang natin. Then, go back tayo here. Pag nag-git status kayo, nakita nyo, hindi niya pinapakita. So, yun yung
ano ng git ignore. No, hinahide niya yung mga files. So, try natin i-push to. So, git add that. No, so, git ignore lang papasok. Git uh, commit no, /m uh, implement git ignore. Kunyari, yan lang. Then, git push na lang natin para mag-reflect sa ano, sa remote. Yun na sa GitHub. Ayan. So, na-push na natin. No? So, git status tayo. Ayan. So, up to date. Punta tayo dito. Refresh natin. And makikita nyo yung git ignore nandito. Pero, hindi na track yung files. No? Ayan. Saan natin. Ayan. Nakatago siya. Ayan. So, yun yung importance ng git ignore. So, next is, let's try to remove yung na-cache na file. Kunyari itong .exe, sample.exe. Sample.exe. Ayaw natin yan masama kasi mamaya may updates pala tayo dun sa file. Tapos yung .exe, akalain ng user or nang download is up to date siya, tapos niran niya yun, tapos may mga bugs, no? So, clear muna natin to. And then, i-remove natin sa cache yung .exe. So, git rm, remove, no? Tapos, cache, and then, yung file, sample.exe. Ayan. Then, git status, ayan, na-delete siya. May na-delete, natanggal siya sa traces, ano? So, buksan natin yung git ignore, notepad, git ignore, and then some other files, dagdag natin dito si sample.exe, then save lang natin, close, ayan, and then git status tayo, no? So nakita nyo hindi na niya nakita si .exe, and then na-modify si git ignore. So i-add natin yan. So git add that, no, and then git commit, message natin ignore exec file, or ilagay nyo lang sample.exe, and ignore nyo, and then git push. Ayan. So, siyempre, sa remote, kaya medyo matagal, binura niya muna yung cache nun. And then, ayan na siya. So, pag ni-refresh siya to, mawala na yung .exe dyan. Ayan, nakita niyo wala na yung .exe. Wala rin yung .env. Wala din yung notepad. Yung sample, tawag doon, sa hello.txt, no? Wala rin siya. So, yan. Ito yung use ng git ignore. So, you can actually edit it naman using this one. And, no, diretso nyo siya dyan. Okay. So, thank you for watching, guys. Let's have other situations sa next video, no? On how to use Git for your repository or development, no? Okay. So, like and subscribe na rin kayo if pwede.